Hi guys! Welcome back to my channel. This is Buhay Abroad by Aris. Meron na akong isi-share about sa bakasyon ko sa Pilipinas just last week. Bilang isang OFW, kailangan maging aware talaga tayo sa maraming bagay. Kasi minsan, dahil sa mga maraming iniisip siguro, or baka nga may mga problema din, or kung ano-ano pang mga nasa isip natin, ganyan, nagiging very occupied yung isip natin sa maraming bagay. Meron talaga tayong makakaligtaan, yung mga ganyan. Pero syempre, pag nagbabakasyon tayo, alam natin yung kung anong mga dapat natin gawin, anong mga kailangan muna nating gawin dito. Kailangan nating kumuha ng UEC, gumawa ng yung e-travel, ganyan. So, alam natin yan. Then, yung mga, yung mga papeles natin, passport and everything na may kinalaman sa, sa pagtatrabaho natin abroad. Kailangan talaga natin dala-dala yan. So, sa madaling sabi, umuwi ako for 10 days. 10 days lang siya. So, that was 10 ng October, itong month lang na to, and then bumalik ako dito ng 20. Tapos yung visa ko dito sa Hong Kong is hanggang pa naman siya, hanggang 31st. So katapusan talaga siya ng October. So ito, i-share ko lang para at least makapagbigay din ng idea or awareness sa iba na kailangan talaga natin alam tong mga bagay na to. Kahit sabihin natin na parang parang para sa atin, siguro sasabihin natin na parang, madali lang naman yan, alam ko na yan. Pero meron kasi talagang pwede mong makaligtaan, tapos nakauwi ka na. Alam mo yung ganun. So, sa madaling sabi, hanggang 31 ang visa ko. So, ang visa ko sa contract na existing. Tapos, kasi di ba uuwi ako ng 10, tapos babalik ako ng 20. So, ang advice ng employer ko is mag-process na kami ng bagong contract para gusto niya kasi settled na, may bagong visa na rin ako, ganyan. So, siyempre, pero alam ko na pwede pa naman siya, okay lang na kahit hindi mo na yun asikasuhin kasi hanggang katapusan pa nga yung visa eh. Tapos, makakabalik naman ako ng 20. So, in my mind, alam ko yun na okay pa yun, pwede pa yun, na kahit hindi muna. So, pero dahil syempre, employers sila, kailangan mo silang kahit pa paano sundin, ganyan. So, finalo ko siya. Nagpunta ako ng immigration, dala-dala ko na, nagpirmahan kami ng bagong kontrata. As in, kumuha ako ng isang set ng contract doon, and then nagpirmahan na kami, as in lahat. Ipaprocess. So, pumunta na ako ng immigration kasi ida-drop in ko na nga sana, ganyan. Tapos, sinabi ng immigration, kailan ako uwi, ganyan. Sabi ko sa 10. Sa 10 ka ako. And then, hiningan ako ng air ticket. Sabi niya, nasan ticket mo? Ganyan, pinakita, ganyan. Tapos, tinignan yung last visa ko, ganon. 31 pa naman, ganyan. Tapos, sabi sa akin, sabi niya, okay pa to, sabi niya ganyan. Hindi mo muna kailangan kumuha ngayon ng bagong visa kasi hanggang 31 ka pa naman, sabi ganyan, hanggang 31 pa naman yung visa mo. Pagbalik mo na lang, yun ang sabi. So, and then, tinanong ko din, so paano itong mga papers? Sabi niya, ipapasa ko na ba? Sabi ganyan. Sabi daw, hindi, pagbalik mo na nga, sabi ganyan. So, sabi, alis na ako, ganyan. Sinabi sa employer na ganito ang pagbalik na lang daw kasi hanggang 31 pa naman yung last visa ko. So, madaling sabi, lumipas na yung mga araw, natapos yung, dumating na yung flight date ko, date ng flight ko pa uwi ng Pilipinas, which is 10 ng October. But before that, syempre, mag-aayos tayo ng mga gamit, diba? Ganyan. So, nakasettle na, lahat ng bagahe ko, mga hand carry ko, na nandun nakalagay yung mga papeles ng pagtatrabaho natin dito, ganyan. Nasa isip ko nung time na yon, yung pinirmahan namin ni Amo na bagong kontrata, na hindi na process, dahil lang na-refuse niya, dahil sabi, pagbalik ko na lang daw.
iiwanan ko sana kasi sabi ko, aanhin ko naman to sa Pilipinas. Sabi ko, aanhin ko naman to doon. Parang, ang dadalhin ko lang talaga sana is yung existing na kontrata, yung visa, passport, then OEC, and yun nga, yung i-travel naman, nasa phone lang naman yan, ganyan-ganyan. So, yun lang sana, pero parang sa isip ko, sabi ko, ayaw mo na nga, pinagsama-sama ko na siya lahat. So, pero nakaseparate yun, yung pinirmahan namin na bago, tapos naggawa pa rin ako ng another set, nag-fill up ako ng another set na bago kasi nga bago ako umalis dito, lumabas yung bagong increase ng sahod. So sabi ko, total sa 20 pa naman, pagbalik ko naman ito ipaprocess. So kakausapin ko yung employer ko na yung bagong sahod ang aanuhin namin, ang ipapasa namin, di ba? O pabor yun sa akin, parang ganyan. Pero syempre, may napirmahan na kaming, yun nga sa yung una. Tapos yung nakaraang sahod pa ang nandoon. So sabi, pinagsama-sama ko na dito sa isang ko na to, sa isang lagayan ko na to, lahat nandito. Uwi na ako. Ganyan. Pagbalik ko, ang ko kasi is Hong Kong, Jensen kasi talaga ako. So Hong Kong, Manila, Jensen. Then pagbalik, Jensen, Cebu. Hong Kong na siya. Nung 20, hindi ako nag-Manila. Kumbaga, at first nga, doon sa booking namin Manila, pero week after nung booking, nag-email yung Cebu Pacific na change daw yung ng flight ko. Hindi na ako magma-Manila, which is magsi-Cebu na. So, 20th ng October, yun na yung balik ko dito. Jensen, Cebu. Pagdating ng Cebu, ganito ang nangyari. Pagdating ng Cebu, syempre dadaan ka ng di ba, yung mga help desk ng doon ng OFW, ganyan-ganyan, and then bago immigration, di ba? And then kung halimbawang may refund ka sa mo, sa ticket mo, pakita mo na yung UEC, then mare-refund yun sa'yo. Yung 550 ba yun, parang ganyan. Pero sa nangyari sa akin, wala akong nakuhang refund dahil doon pala sa ticket ko naka-declare na ako as OFW, kaya parang na doon, na-deduct na doon, parang yung refund is parang diniduct na doon sa air ticket ko, ganyan. So, yun nga, si Amo yung parang nakinabang doon. Parang ganyan. So, sabi ko, okay, sabi ganyan. Nung chine-check na yung yung bine-verify na yung OEC ko doon, sabi nila, bakit ganito? Bakit ganito yung mo? Bakit ganito yung kontrata mo? Expired naman na to, sabi daw ganyan. Sabi ganyan. Tapos hinihingi sa akin yung last na visa ko, ganyan. Tapos sabi pa sa visa ko nga is, complete journey na daw yun. Tapos yung visa, yung kontrata ko is expired na, ganyan. Sabi ko, ha? Sabi ko ganyan. Hanggang 31 pa ako. Doon ko na-realize na, iba nga yung date ng kontrata, ibang date yung expiration ng kontrata sa expiration ng visa. Pero dito kasi sa Hong Kong, ang pinagbabasihan dito, siyempre, pag nandito ka, yung visa mo, yung last visa mo. So, para ka makapag-stay. Pero siyempre, pag galing tayo ng Pilipinas, kontrata, visa, tsaka kontrata, siyempre, ganyan. Working visa, tsaka kontrata. Ngayon, pero siyempre, makikita naman sa visa ko na hanggang 31 pa. So, pwede pa talaga akong bumalik. Kaso mo, yung kontrata ko nga daw is expired na, which is hindi ko talaga napansin yun, na expired na yung kontrata. Di ba nga hindi pa na-process yung bago kasi sabi ng immigration is, pagbalik ko na. Kaya, syempre, nangatwiran ako at kampante ako, parang hindi naman ako kinakabahan na parang, nga pala, ganito, ganyan. Pero sabi ko, supposed to be, na sana namin, ipaprocess na sana doon yung bagong kontrata. Kaso, yun nga, ang sabi ng immigration, pagbalik ko na, kasi may visa pa naman ako, ganyan. Pero, alam nyo, parang hindi talaga nila yun, tinatanggap yun, kasi nagbe-base talaga sila sa kontrata ko. Parang, alam nyo yun, yung parang, siguro nandun na ako dun sa na parang, mahuhold ako or hindi ako makabalik dito, kasi nga, yung kontrata nga ang tinignan, expired. Hindi, sabi ko, pero parang sa isip ko nung time na yon, sabi ko, bakit? Sabi kong ganyan. Sinagot ko pa nga na doon kasi pinagbabasihan yung yung last na visa. Yung visa, sabi niya, hindi ko, kasi nandito kayo sa Pilipinas, ganyan, kontrata dapat, ganyan. Dapat yun, ganito, ganon.
Tapos, kasi ang tiningnan nga, yung kontrata kong existing, yun ang binigay ko kasi yun naman ang hiningi. Tapos, buti na lang, kasi ayaw talaga nila akong pa-proceed. Ayaw nila akong ipa-go. Parang ganyan. Buti na lang naisip ko, kasi wala silang ibang tinanong kung meron ba kayong bagong pinirmahan, ganyan. Kumbaga, ako yung nakaisip. Nasabi ko, actually, dala ko nga yung sabi ko ganyan, andito nga yung pinirmahan na namin na bagong kontrata na refuse mo na ng immigration na tanggapin, na i-process, kasi nga, sabi, pagbalik ko na, dahil may visa pa naman ako, parang ganyan, kasi 20 nga ang balik ko, 31 pa yung last na visa ko. So kaya sabing gano'n, sabi niya, sige nga, patingin, sabing ganyan. Binigay ko yung yung pinirmahan namin na dapat ipo-process na, parang ganyan. So nakita nila doon na nagkapirmahan talaga kami ni amo, tapos may yung date, ganyan. As in, lahat naka-declare na doon. Yun, doon pa lang nila na parang na okay na. Ito yun, gumanon sila. Kaya sabi ko sa isip ko parang ng time na yun talaga, sabi ko, paano pala kung iniwan ko yun? Kasi wala talaga sa isip ko na kailanganin ko yun. As in talaga, paano pala kung iniwan ko yun? So, baka nagka-problema talaga ako that time, or pwede naman siguro na nakontakin sila amo, or hanapin to sa gamit ko, din picturean, isend doon, parang siguro gano'n, Pero sabi ko nga medyo natatawa lang ako nung time na yun, kasi sabi ko, paano pala kung hindi ako kinabahan na baka hindi ako makaalis, parang ganyan. Parang natawa na lang ako kasi sabi ko, kung nangyari yun, may experience ko for the first time yung aberya. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, sa lahat ng mga pinagdadaanan ko kasi sa pag-abroad, wala talagang naging aberya, parang gano'n. Kaya sabi ko, sana pala parang naranasan kong nagka-aberya. Hindi naman sa hinihiling mong gano'n. Pero, yun nga, kung halimbawang medyo sa'yo yung pag-alis, yung ayaw mo nang may mga ganyang, kailangan maging talaga tayo, maging aware, maging ano ba tawag nun? Alisto ba sa mga dapat nating dinadala pa uwi. At inaalam talaga natin lahat yun. Ewan ko ba, basta ako nung time na yun, parang wala lang sa akin. At saka confident ako kasi nga, alam ko naman na wala kang ginagawang masama. Tapos sabi pa pala sa akin, sabi niya, wala ka ng kontrata ba't ka pa babalik doon? Ganito, ganyan. Baka naman mag-cross country ka lang doon. Sabi mo sa akin, sabi ko, hindi ko nga naisip yun parang ganyan. Kaya sabi ko, doon ko na ipakita yung bagong pinirmahan namin kasi naisip ko pero hindi nila yung tinanong. Ako lang yung nagsabi na mayroon kaming bagong pinirmahan. Kaya yun, lesson yun kung ayaw nyo magka-aberya, kasi ako parang part of me na parang nagsasabi na gusto kong maranasan yung ganun na aberya. Para may experience yung ganun, Pero para sa lahat na ayaw na magkaroon ng aberya talaga sa kailangan alamin niyo lahat ng mga dapat na dalhin, at yung mga documents natin sa pagtatrabaho, dapat dala natin lahat yon. Yun lang, and sana nakapagbigay ito ng ng idea or ng awareness sa iba na wag magaya sa ganung sitwasyon sa akin, kasi magkakaiba tayo ng ng acceptance sa mga sa mga sitwasyon ng aberya sa buhay. Ako kahit pa paano nung time na yun, parang sabi sa akin parang okay lang, alam mo yung ganun. So see you in my next video. Thank you for listening and for following my channel. Bye everyone.